Pag-uusapan natin. Sa tuwing may krimen na nangyayari, natural lang po na nakaramdam o makaramdam tayo ng galit, lungkot at panawagan para sa agarang hustisya. Gusto natin na mapanagot agad ang mga misala. Pero sa gitna po ng matinding emosyon, may isang mahalagang aspeto ng kadalasan ay nalilimutan. Ito po ang proseso ng batas at ang karapatan ng isang sospek o akusado. Sa ilalim po ng 1987 Philippine Constitution, malinaw na ang bawat tao kahit pa ay itong inaakusahan ng krimen ay may karapatang dapat igalang at protektahan. Hindi ito para palusutin ang may kasalanan, kundi para siguraduhin ang hustisya ay naipapatupad ng tama, patas at naaayon sa batas. Sa episode na ito, tatalakayin po natin kung ano nga ba ang mga karapatan ng isang sospek kapag siya ay naaresto, iniimbestigahan at hinaharap sa proseso ng hustisya. Ano rin ba ang papel ng abogado? Ano ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng mga otoridad at bakit mahalaga na sundin ang due process kahit sa mga kasong tila malinaw na ang ebidensya. Narito po makasama natin via Zoom ang mismong founder and national director ng F4 Social Educator of the Philippines, Professor Arnel Golen Sanchez, para pag-usapan sa panahon ng investigasyon. Protektado ba ang karapatan ng suspect? Prof, good morning. Welcome back sa ating program. Yes ma'am, good morning. Maayong buntag sa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-pakinig. Na-miss ko po kayo. Talagang may mga busy time transaction lang tayo. Anyway, ma'am, gusto ko lang, may mga nagpapabati pa ilan sure lang. Po. Unahin ko na yung Team FX. Mga dating estudyante dito sa Lasal, mga nasa serbisyo at mga professional na rin. Ang Kantimbuan family, doon kung saan nandun po yung aking backyard, ng pag-aalaga ng mga hayop, ay birthday po ni Tatay Eddie, yung caretaker po doon. Sila Insan Ed, Paring Alfred at mga kasama natin doon, Kunsel Lando. At ang aking brother-in-law, si Russell Obgia family. Salamat sa sponsor sa t-shirt. Kararating niya lang po galing ibang bansa at paalis na naman siya. Binabati ko rin yung si Sir RJ Reyes, ma'am, may matinding pinagdadaanan ito na teacher din. Laban lang, justice will always prevail naman. Okay po, sa ating member ng F4, Social Justice Educator of the Philippines, mga nakikinig po ito, nanonood. Kumusta po kayo lahat? At ang ating member sa TAOC IG, sa pangunguna ng ating Director General na si Director Galma po, Arcilla. Maraming salamat ma'am at maganda po itong topic na ito. Makikinabang po ang lahat nandito, ang ordinary citizen, ang mga kapulisan natin, law enforcer at ang siyempre mga akusado nga. Yes ma'am. Magandang umaga po sa atin lahat. Ayan, good morning po sa lahat ng mga binati ni Sir Arnel. At tama po kayo doon, Prof, mahalaga po na mapag-usapan natin ito. Ito po ay public education, public knowledge na kailangan po natin i-share, Alam naman natin ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang emosyon, minsan nadadala tayo ng emosyon, pero sabi ko nga kanina, mahalaga na may mga batas tayo sinusunod para tayo po ay maging guided. Kaya po ang unang tanong ko, Prof, bakit po ba mahalaga na maintindihan din ng publiko ang karapatan po ng isang suspect o akusado, lalo na sa mga high-profile cases? Magandang tanong yan ma'am actually kasi ito po ay mandatory. Nakalagay po sa ating batas ito Nasa 1987 Constitution, particular po ang Article 3 Section 1 to 22 of the Constitution. Naandun na po ang sandamukan na karapatan ng akusado. Diretsuhin ko na rin bigla. Napakadami po ng karapatan ng ating akusado or arrested person o yung mga suspect natin kaysa doon sa mga nagsasampa ng demanda. Mahalaga po ito na malaman ng mga tao para alam po nila na paano depensahan ang kanilang sarili, lalo na pagka incriminating. Ibig sabihin, inaakusuhan ka ng walang sapat na batayan o ebidensya laban sa'yo. So, sinasabi ng batas sa Constitution natin na ito po, nakalagay doon yung mga karapatan natin, lalo na during arrest and under custodial investigation nga po. Ibig sabihin na arresto ng tao na detain na. So, napakalaga po nito at ito po yung
ginagarantiya ng ating saligang batas. Doon po pala sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo, pinag-uusapan po natin ito dahil nga doon sa naging pahayag ng ating alkalde dito sa syudad ng Zamboanga kung saan out of his emotion at sabi naman siya kahapon ng kanyang paumanhino dahil ay nagbigay na rin ng statement ang Integrated Bar of the Philippines, yung mga abogado natin, dahil nga sa kanyang nasabi na yung mga abogado, no, hindi na dapat pinagtatanggol yung mga ganitong klaseng suspect na positibo naman umamin at nagtugma naman ang kanyang pagmumuka doon sa CCTV dahil nga sa galit ng alkalde. At iba-iba po dito, no, iba-iba ang naging reaksyon ng netizen. Meron na sumasang-ayon sa ating alkalde na dapat wag nang bigyan ng abogado o wag nang ipagtanggol. Dahil nga para sa aming alkalde hindi na dapat bigyan ng abogado o wala nang dapat na abogado nga ang dapat magtanggol. Pero yung iba naman nagsabi, Mayor, meron po tayong sinusunod na batas. Kaya through our professor today ay kailangan ma-enlighten po tayo para po ay tayo well-guided. So sabi nyo po kanina, Prof, no, mas marami palang karapatan, tama ba, ang akusado kaysa doon sa mga nagdedemanda? Kaya pala yung Tama po, ma'am. At ito po ay nakalagay sa Article 3, Section 1 to 22 of the Constitution, lalo na yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor any person, ito ma'am, nor any person shall be denied the equal protections of law. So mayaman, mahirap ka man, kasi mahalaga po na may alam tayo sa batas para hindi po tayo naapi. Ito na lang po yung sanggalan ng mga taong inaapi pagdating sa batas, ma'am. At ang karapatan po ng akusado ay kumbaga ginagarantiya po 'yan. Lalo na, ma'am, no, meron din tayong batas na Republic Act 7438. Na ang ibig sabihin nito ay 1992 pa 'to na batas. It defines it is the right of the person during arrest and detention under custodial investigation yung tao. Kasi pagka nag-violate dito yung mga law enforcement natin, no, yung pagpatupag ng batas, maaari silang magmulta or nakulong. So, ang karapatan naman po ng biktima, isa lang. No, ma'am, ito po yung sobra sa bilang ng daliri natin yung karapatan ng akusado, okay, ng isang suspect. Ang karapatan lang po ng biktima, isa lang. Ano po yun? Mapagbayaran sa lang natamo niya. And that's the reason why he or she is filing the case, para lang po magkaroon ng justice. So both party po ay may tinatawag na justice for kaya nga po tayo sa Social Justice Educator of the Philippines, marami pong tumatawag sa atin, humingi ng tulong. Kahit po ikaw ay akusado, tinutulungan po natin. Kung ikaw naman nagsasampa ng demanda, tinutulungan po natin. So we are educating people, no, paano ang process para hindi na sila mahirapan at nandito naman po ang inyong lingkod para magbigay ng mga advice, ma'am. Pero hindi po ba unfair, Prof, na isa lang ang karapatan ng biktima, sobra sa 10 daliri yung karapatan ng suspect or akusado? Well, ayun na nga ma'am, sinasabi ng batas, ma'am, eh. No, kasi hindi po lahat ng nasasampahan ng demanda ay tunay na may kaso. Bigyan ko po kayo ng isang sample nito. Na, halimbawa, ikaw naiinis lang sa isang tao, ang ginawa mo, sinampahan mo ng demanda para sirain siya. At yun ba, marami po sa ngayon, lalo na sa social media, post dito, post doon, puro paninira, no, na that is a part of cybercrime o libel, ma'am, no. At yung karapatan naman po ng biktima, kung susumatatuli natin, ma'am, isa lang eh. Ayun po ang dahilan kung bakit tayo nagsasampa ng demanda, para magkaroon ng hustisya. Mapagbayaran po ang pinsalang natamo natin. Either makulong yung tao, mag-fine. That's it. Yun na lang po talaga yung isang karapatan niya. And the rest, puro na po karapatan ng akusado. Remember, nuulit ko lang po, no, hindi lahat ng nakukulong ay may tunay na kaso. At yung iba naman, napakaraming kaso, hindi nakukulong. Baliktad. Pero the way I look at it, justice will always prevail, ma'am. Lalo na, naniniwala po tayo sa justice natin, justice system natin, lalo na pag nakarating po sa Supreme Court, no? I'm not saying na 100%, pero at least 90% po, ma'am, masasabi natin na
justice will always serve, ma'am. Opo. Sa kaso po namin dito, sa nangyaring shooting incident kamakailan, umamin po yung prime suspect na siya nga yung bumaril. So pareho pa rin ba ang kanyang mga karapatan na pwedeng makuha kung inamin niya naman na siya yun at may mastermind? Walang pinagkaiba, ma'am, sa ordinary na nakagawa po ng krimen, ang high profile crime. Since heinous crime po ito, lalo na bibigyan siya ng tinatawag na constitutional rights of the accused, ma'am, na nakalagay po sa ating saligang batas, na kahit umamin siya. Remember, na hindi po lahat ng pag-amin ay totoo. Minsan, kaya ka umamin sa kaso. I'm not saying itong kaso nyo lang, ma'am, ha? I'm talking about general. Kaya po siya napilitang magsalita kasi may intimidation, may threat, may undue influence, at natatakot siya magsalita. And yun po yung pwedeng, yun yung tinatawag natin na under custodial investigation, lahat po ng sasabihin ng isang tao, it cannot be used as evidence. Kahit pumatay kay Lapu-Lapu, aaminin mo. Dahil kung ikaw nasa loob ng kulungan, lagi natin nababalitaan, ma'am, hindi ko naman nilalahat, na pinahirapan po ang ordinaryong suspect at maging mga suspect sa paggawa ng krimen na umamin. Yun po, so magsasalita talaga sila. Kaya po yan tayo may batas ng Republic Act 7438 para maiwasan po yung mga bagay na ito under custodial investigation, na lahat ng information makukuha under custodial investigation, lalo na without the presence of his counsel, it cannot be used as evidence. This is inadmissible in our court. Yun po ang sabi ng batas, ma'am. So ang karapatan po ng ordinary nakagawa ng krimen at mga high profile krimen ay iisa lang po. Mabigyan sila ng kanilang karapatan pantao, kahit sila ay gumawa na batas po ito, Kung may mga tao po tayo nagsasabi na ituluyan na yan, kulong na yan, part po ng emotion yan. Remember na ang paggawa po ng krimen o nakakagawa ng krimen, there are always, sabi nga nila, two sides of the coin. Ma'am, hindi ako naniniwala na dalawa lang ang side ng coin. May side pa po yan eh. So yun yung nagbabalance dun sa tama at mali na ginagawa ng isang tao, kasi hindi po lahat na nakagagawa ng krimen ay ayon sa kalooban niya. Remember din this po, lalo na sa ating mga estudyante at sa ating mga kapulisan, tagapagpatupad ng batas. If you're doing something against your will, that is not your act. So therefore, pagka under ng threat, undue influence, or yung sinasabi natin na may kapalit, ano yung kapalit? Gawin mo ito, pag hindi papatayin ko yung pamilya mo, may exempted ka from criminal liability. May crime, kasi ginawa mo pa rin yung crime, but because of the threat or intimidation, the undue influence by force, napilitan kang gawin yon, that is not your act. Pwede ka po tayong ma-exempted from criminal liability under exempting circumstances ng Article 12 na Revised Penal Code. Opo. Pero Prof, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin? Kasi nga, parang yung point ng aming mayor, ikaw na abogado na magtatanggol dito, alam mo na ngang umamin ito. Bakit mo, ano pang point na ipagtanggol mo? Pwede nyo bang ipaliwanag sa amin? Ano po ba ang role ng isang abogado, public man or private, na ibibigay sa kanya o kukunin niya sa ganitong sitwasyon kung umamin na siya? Ipagtatanggol niya ba? Isa po sa karapatan ng ating mga akusado ay to have his counsel, lawyer, by his own choice. So ibig sabihin, kapag hindi siya nakapag-provide, the government will provide in favor of him. Ibig sabihin po, pinag-uutusan kahit na ng ating saligang batas, ng ating Korte Suprema, ng Korte, na i-provide ng abogado itong mga tao na ito. Karapatan niya po yun na magkaroon siya ng abogado. At ang mga abogado naman, trabaho niya po na ipagtanggol, ipagtanggol yung pwede naman po ang isang abogado mag-desist eh. Parang sasabihin niya, hindi ko hawakan yung kaso niyan kasi may personal na po akong galit sa isang tao na dala ng emosyon. So kailangan yung hawak na kaso, yung pwedeng ipagtanggol yung karapatan ng isang akusado. At yun po yung mandato ng saligang batas, na ang trabaho po ng lawyer ay ipagtanggol po yung karapatan, inform yung karapatan ng isang akusado. Mahalaga po yun eh. At kung halimbawa man, hindi ibig sabihin ninawakan yung kaso, ma'am, kahit na mali na, ipagtatanggol mo. Hindi. Pwede mong sabihin na, sige, umamin ka sa kasalanan mo.
para mapababa ang sentensya mo. At bilang abogado, sabihin mo sa kanya kung ano magiging proseso ng kaso at ano yung pinaka-the best na magiging kahinatnan ng kaso. Kagaya ko ma'am, halimbawa, merong, although I'm not a lawyer ma'am, no, merong mga humingi sa akin na tulong, sir, ako po ay nakagawa ng krimen. Ano po bang may tutulong yun? Simple lang, no? Para bumaba ang sentensya mo, umaming ka, umareklo ka. Yun lang po ang pinaka-the best. At least, sa tulong po ng aming organization, nakakatulong po kami sa justice. Ibig sabihin, mabigyan ng hustisya yung nabiktima, ma'am. Yun po ang ibig sabihin ng pagtulong ng mga abogado. At kinakailangan po yun, ma'am, lalo na sa mga ganitong heinous crime. So yung mga ganitong sitwasyon, Prof, no, yung role ng abogado na ipagtanggol ang karapatan bukod doon sa ano po ba yung mga karapatan na pwede niya pang ipagtanggol pala, Prof, kung umami naman na, yung pagbaba na lang ng sistensya? Depende na po yun, ma'am, sa yung pagbababa ng sentensya. Depende na po doon sa discretion ng court, lalo na sa ganitong heinous crime. Kasi marami pong kasabwat yan. May tinatawag tayong principal. Tatlo yung principal in the commissions of crime. Number one, direct participation. Yung mismo gumawa, yung kagaya ng bumaril, ma'am. Di ba may nag-utos sa kanya? Principal by inducement naman yan. And the other one is principal by indispensable cooperation. Na kung wala siya, hindi makakagawa ng krimen. Ang pinaka-the best talaga lagi na ginagawa ng abogado, i-inform kung ano yung karapatan ng mga akusado at ano yung magiging resulta, procedure ng mangyayari dun sa kaso niya. Yun mo, pwede naman padaliin o paaminin na lang para bumaba ang sentensya upon the discretion of the court, the judge. Opo. Meron pong mga kaso na although positive na siya yung suspect doon pero nadidismiss po yung kaso dahil may mga technicalities para po magkaroon ng public knowledge ang ating mga listeners, no? Pwede rin maging ayuda ito na knowledge sa ating mga law enforcement. From the very beginning, pwede nyo ipaliwanag sa aming Prof, ano dapat ang sundin nila kung aarestuhin nila itong akusado, itong suspect? Meron tayong batas, ma'am, yung Republic Act 7438, ma'am, na nagdi-define na it is the right of the person during arrest and under the custodial investigation. Dito, ma'am, unahin po na natin muna yung law enforcer, no, na nagpapatupad ng batas. Dapat pag nanghuli, no, wala naman danger at inaresto mo, whether may warrant of arrest or citizen's arrest, ma'am, okay? Kailangan sabihin mo na yung tao, magpakilala ka kung sino yung anoning authority mo, sabihin mo dun sa tao na kami si ganito ganon, si Juan de la Cruz, SPOT, inuhuli ka namin sa salang paggaganito. At you have to inform his right. Ano po yung mga karapatan na ito? Number one, to remain silent. Kasi yung kanyang salita pwedeng gamitin laban or pabor sa kanya. Okay, inform mo din yung nature of the case. Anong kaso niya? At karapatan niya na magkaroon ng counsel. Ano po yun? Yung sariling abogado. At kapag walang abogado, the government will provide one for you. Now, pag hindi mo to sinabi, under Republic Act 7438, magkakaroon ng violation, ma'am. Pwedeng mag-fine, magmulta ang humuli, kahit private, ma'am, ng 6,000 fine. At pwede siya makulong ng 8 years to 10 years, ma'am, na pagkabilanggo. So, pwede siya matanggal sa serbisyo. Grave misconduct po yun or misconduct. Yun po yun, ma'am. And a little history, ma'am. Ito po ay nag-umpisa doon sa kaso ni Ernesto Arturo Miranda. Yun po yung tinatawag natin Miranda Doctrine, Miranda Rights. Marami tayo naririnig na Miranda Rights. Saan ba nanggaling yan? Si Ernesto Arturo Miranda ay convicted sa kidnapping at rape. Kaya lang, during that time when he was arrested, ay nag-testify siya without the presence of his counsel. Self-incrimination po ito. At hindi po siya pinrovide ng abogado. Ng Court ng Amerika, ma'am, during the 5th and 6th Amendment ng batas na ito, ay ni-reverse. So, na-dismiss yung kaso ni Miranda. It's just because hindi po nasunod ang alin, na i-inform yung rights ng akusado. Mahalaga po ito . Bakit po?
Dito sa lower court, pwede kang makonvict. Okay, ma-dismiss o makonvict. Kasi pag-uusapan dito yung facts of the case. Pero pagdating po dun sa Supreme Court, sa higher court, ang pag-uusapan po dito hindi na kung ano nangyari. Ang pag-uusapan dito ay questions of law. Nagawa ba ng tama yung procedure before, during, and after arrest ng isang law enforcer o yung ating kapulisan. Kaya mahalaga po sa ating mga kapulisan na alamin ang batas nito, lalo na yung 7438, ma'am, na hindi mo lang pinigilan mo lang na hindi mabisita yung pamilya, yung abogado, or even the NGO, kami, ma'am, as part ng Social Justice Educator of the Philippines, na bibisita ang akusado ay may violation na po under this Republic Act 7438 na ang alam natin, this is the rights of the person during arrest and under custodial investigation. Kaya sinasabi ng batas na kapag under custodial investigation, lahat ng sasabihin niyan, ma'am, I cannot be used as evidence in court. At hindi po, inadmissible po ito. Ayun po ang sabi ng batas, ma'am. Prof, may nangyari kasi nung nahuli na siya sa kabilang city, dinala siya dito sa City Hall, hinarap sa aming mayor at sa mga media. Natanong siya on the spot, at umamin siya na may mastermind. Pero I believe wala siyang lawyer that time. Pero umamin po siya na may mastermind, siya yun. Magagamit po ba yun against sa ating mga law enforcer or pwede rin gamitin yun against mismo doon sa akusado? Dalawa yan, ma'am. Kapag ang tao nagsalita, lalo na sa harapan ng media, meron po siyang free will. Meron siyang free will. Yung intelligent mind niya, nakusa niyang loob yung sinabi, nag-testify, wala pong undue influence or outside factor na makakahadlang para siya magsalita. That can be used, ma'am. That can be used. Kahit sa barangay, pag nagsalita ka doon, pwedeng gamitin laban or pabor sa'yo. Lalo na po pag nasa harapan ng social media. Hindi na pag-uusapan dito kasi during that time na kung may lawyer siya, wala. Pero kung ang tao under custodial investigation, ma'am, na-arresto na siya, nag-detain na siya, tapos pinagsalita, hindi yan pwedeng gamitin. Kasi nga under custodial investigation, it is in violation of Republic Act 7438, ma'am. At itong batas na ito po ay 1992 po ito. Ibig sabihin para lalong bigyan ng lakas, ng strength ang batas ng human rights ng Article 3, Section 1 to 22 of the Constitution. So itong batas na ito, matagal na po ito, hindi nga lang po na-exercise na pa-practice. Pero yung batas na ito, dapat lang na mas pag-aralan po ng ating kapulisan o tagapagpatupad ng batas. Kasi it has something to do with the rights of the person during arrest and under custodial investigation, ma'am. Opo. Pero Prof, for you ba bilang professor din na nagtuturo sa ating mga future PNP, wala po bang dapat na amendment na dapat gawin para siguro ma-feel ng kasi di ba minsan yung mga CHR natin, tama po ba na human rights, kaya pala naririnig natin sa mga nagdaang panahon, nagdaang taon, grabe kung ipagtanggol po yung mga yung mga suspect natin na involving sa illegal drugs. Do you think may kailangan pong i-amend para naman hindi ganun sobrang daliri ang karapatan ng suspect, isa lang ang sa biktima? Kasi ma'am, batas na po yan, kailangan i-amend po yung Constitution. Magkakaroon tayo ng tsa-tsa niyan. Di ba? Ibig sabihin, ma'am, bago hindi po kasi pwedeng, ang paggagawa ng batas mo, hindi po yan basta-basta. Pag gumawa po ng batas, lagi ko ito sinasabi sa estudyante ko, marami na pong nagawang batas na hindi po alam na mababatas natin na naging batas yun na it is contrary to the Constitution. Nagiging unconstitutional tuloy. Pag in-interpret ng Supreme Court, unconstitutional yan. So dapat yung batas na yan, hindi tinutuloy. Dapat, ito yun ma'am kung may ma-amend man dyan, halimbawa ma'am, nakakita na talagang ang tao nakagawa ng krimen, still, kailangan pa rin siya dumaan sa proseso. Ito nga, ma'am, yung paghato ng kamatayan nung araw na meron, automatic kapag ang suspect, ang akusado, ay na-convict for death penalty sa lower court, diretso acted sa Supreme Court yan para reviewin. Kasi ang involved dito ay buhay ng tao. Ganon din po yan. No? I think, ma'am, no? Doon naman sa
commission natin sa mga human rights advocate, ma'am. Kasi ako, part din ako ng human rights advocate, ma'am. No? Ayoko nung nababiolate yung karapatan ng tao. Pero kung ikaw ay nakagawa ng krimen, no? Dapat ito, ma'am, hindi yung amendment Kung ikaw nakagawa ng krimen, mas maganda kung ikaw na lang susuko para at least bumaba man lang yung Umami sentensya mo. na lang. Oo, umagaan. At gumaan din yung... Ngayon, dahil yung tao sa sobrang takot, hindi maka-surrender, nagtatago, para ka na rin nakakulungan, ma'am. No? So, para sa akin, ma'am, hindi naman kailangan i-amend ang batas kasi, ma'am, ulitin ko, napakarami pong nakukulong, nakakasuhan, napaplantidan ng walang kasalanan. Kaya, pinoprotektahan po talaga ng ating saligang batas, ng batas na ito, yung mga na-oppress, yung mga naapi. Pero yung mga obvious naman na talagang pumatay na yan, kahit po ako lawyer, i-advise ko siya, umamin ka na lang para medyo magkaroon ng discount ng kaso mo, reclusion perpetua naman, 20 years to 40 years. O baka sa pag-amin mo, maging 20 years na lang, 30 years na lang. That's good enough advice. Pero huwag mong ibenta yung client mo. Ako mong sinasabi ko rin yan kapag talo, naramdaman ko talo yung nang humingi sa akin ng yung kaso. Sinasabi ko kagad yan, humingi na po kayo ng aregloin nyo na at mahirap po pagdating sa kaso. No, kapag ikaw naman ay kinasuhan, at alam mo sa sarili mo na wala kang kaso, fight for it. Huwag kang areglo. Kasi, di ba, bakit areglo? Means, compromise in criminal action ay tinatawag natin na sign of guilt, ma'am. Compromise in criminal case, ma'am, is a sign of guilt. Hindi yan compromise in civil. Pag nakikipag-compromise ka sa civil case, walang at-bar, hindi ka makukulong. Pero sa criminal case, bakit ka nag-aareglo, ma'am? So, ibig sabihin may kasalanan ka. Pero, ang sinasabi nila ng tao para hindi humaba, no! Nagkakaroon tuloy ng injustice. Lumalaki yung ulo na nagsasampa ng demanda. Bakit, ma'am? Kasi itong tao to may pera, walang alam sa batas. Paplantidan namin to. O I'm not saying na ginagawa ito ng kapulisan natin, pero marami sa ating mga tagapagpatupad ng batas. Plante dito, plante doon. Huwag naman. Hindi po ganyan ang hustisya. Tayo'y tagapagpatupad ng batas. Hindi para makasira ng buhay ng tao. At sana, iniisip din natin, yung pera makukuha natin sa kasamaan, ipapakain natin sa pamilya. Di ba? Hindi natin nakikita yan. Maging patas lang tayo. Maging patas lang po tayo. Sa maikling message po, Prof, ano po ang inyong panawagan sa ating mga tagapakinig po? Sige, ma'am, unahin ko na po yung lagi ko ito sinasabi, ma'am. Sa ating mga ordinary citizen, mahalaga po na tayo magkaroon ng kaalaman sa batas. Wag po mag-allocate po tayo ng time na alamin natin yung ating at least yung basic rights man lang. Article 3, Section 1 of the Constitution, Human Rights. Pagka may hindi tayo alam, pwede po tayo magtanong kayo po dito sa station natin, radio station kay Ma'am Sara o sa akin, pwede po yan, Ibig sabihin, mahalaga po na tayo'y matuto ng batas. Alamin po ang batas. Di bali maging mahirap tayo, salat sa yaman, pero maging maalam tayo sa batas. Palagay ko, walang aapi sa atin. Kasi, ngayon po, pwede na lahat kasuhan. Doon naman po sa mga official natin, government official, mag-allocate po tayo ng pondo, budget, oras na magpa-seminar sa community natin. Remember, ang problema na sa community, pagka nagkaroon po ng problema, inaakyat din po yan sa barangay. So pag tayo nagpapa-seminar, in-inform natin yung ating mga constituent. Nag-uumpisa po kasi yan, ma'am, sa barangay, sa pamilya sa barangay, na in-inform natin yung mga batas na ito, ay palagay ko, ma'am, kapag mayroong peace and order sa isang lugar, community, ay mas maunlad, wala pong krimen. Now, ang pinaka-the best na ma-advise ko naman sa ating tagapagpatupad ng batas, huwag po tayong maging ignorant sa batas at huwag po tayong sosobra sa pagpapatupad ng batas. Tandaan natin, tagapagpatupad tayo ng batas. Kung yung batas na pinapatupad mo mali, ikaw po yung makakasuhan. Ikaw nag-aral ng elementary, ng high school, ng kinder, ng college, nag-masteral, nag-doctoral ka pa. Dahil lang sa mali yung ginawa mo, dahil ikaw ng aresto, pwede kang kasuhan. Huwag mo sabihin na ma-influensya ka. Mataas ang rango ko. Ako si major problem. Ako si ganito, si kapitan, mataas ang position ko. Tandaan nyo, justice will always prevail. Pag ikaw ay nakasuhan, iikot ang puwet mo sa korte.
Baka mahanap mo mahingan mo ng tulong si Prof, mabigyan pa kita ng advice. So ang ibig sabihin natin, ma'am, marami tayong kapulisan, no? At tagapagpatupad ng batas na dinidisregard nila yung mga batas na sasabihin nila, hindi ganyan sir, kasi ano yan lecture yan, academic yan, iba ang sa actual. No, batas ay batas. Law is a law. No, sabi natin, no matter how harsh it is still the law. It applies to all. Yun po ang ibig sabihin ko. No? Kaya sa aking mga estudyante, lalo na sa bagong graduate, pumatas po tayo. No? Yun po, mas masarap tayo na nagsiserve sa community, nagsiserve sa mga tao na may protection, na maramdaman po ng ating mga kababayan na pinoprotektahan po natin sila at hindi pinagsasamantalahan. No, marami na po tayong kapulisan at law enforcer na pupunta rito sa akin para manghingi ng advice. Same lang din po. Wala po akong kinakampihan. Pag mali, umareglo umamin. Pagka tama, fights for it. Kahit walang abogado, sa lahat ng best ko, binibigay ko, ma'am. Mabigyan lang ng aral ang ating mga kababayan, ma'am. So natutuwa po ako sa ganitong pagkakataon, ma'am, na mailahad natin yung ating mga natutunan, share our knowledge sa radio station niyo po. Yes. Ma'am. Ako naman, Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Maganda po yung sinabi ni Prof kanina na pag may kasalanan, umamin na lang dahil mas magiging maganda ang laman ng iyong puso kung tayo ay aamin sa mga pagkakasala natin. Oras natin, 8:31 ng umaga. Maraming salamat, Professor Arnel Golen Sanchez. Hanggang sa susunod po, Prof, ay samahan niyo po kami dito sa aming programa. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig radyo at Facebook, sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan tayong muli dito tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Thank you po, Prof. Arnel. Ma'am, thank you po. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.